Sa gulo ng mundo, kaliwat ka ng isyu. Itaga mo sa bato. Andito lang ang magiging gabay nyo. Kasama ang iba't ibang kilalang abogado. Tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon. Araw ng Sabado. Itaga mo sa batas! Itaga mo sa batas! One DJ Chini. DJ Chini. Know your rights, know your defenses, and fight what is right. Walang maaargabyado sa taong may alam sa karapatan nito. Itaga mo sa batas! Itaga mo sa batas! Dito lamang sa 107.1 Max News FM, Surgeon. Itaga mo sa batas with DJ Chini. Here we go. Thank God it's Saturday and a very special episode ng Sabado. At alam ko medyo kinakabahan pa tayo sa mga aftershocks dahil sa naganap na lindol kahapon. And guess what? I'm actually expecting for 4 guests today. Ayan, pero ang tatlong law practitioners, medyo hesitant sila. Baka may aftershocks bigla at nasa second floor tayo. Hindi tayo agad. Pero of course, matapang ang aming special guest today dahil siya na lang ang natitira, the last man standing. Of course, no other than Attorney Carlo Luquias, CPA. I hope I pronounced the surname? Yes, Luquias po. Hello po, Attorney. Hello, DJ Chin, and maayong hapon sa tanan, sa mga viewers, sa mga kapaminodra sa ilang mga balay. Kaya grabe kagahapon, kusugid yes lindol. Po, talaga naman. Grabe, dili lang morning, pati kagabi naglindol man ulit. Opo, may mga aftershocks pa talaga. Parang siniswing nakakahilo. Kaya nga. Ayan, kaya suspended ang mga, even private sectors, ayan, makikita natin parang ghost town. Kasi ang iba sarado talaga. May inspection siguro sa mga buildings. Opo. Kasi syempre, before mo sila magpapasok, mga clients, customers, kahit mga education institutions, cancel din yung mga klase nila, yes po. mga office nila, kasi nga, they have to check to ensure yung mga buildings are safe na para gamitin. Kasi baka naman may mga cracks na dyan, tapos may aftershocks bigla, yun na yung tuluyang guguho pa yung building, Mas delikado po yun, di po ba? Kasi naalog na siya Yeah, I agree. And it's very important na utmost priority talaga natin yung security and safety ng mga tao. Definitely. Ayan, ladies and gentlemen, like and share now. We're live sa ating live stream sa page po natin. Check that out. It's 107.1 Max News FM Surgeon. Wag na po kayo makontento lang sa radyo. Okay? Bisita din at silip-silip din pag may time, especially yung mga walang pasok, walang trabaho dahil nandyan lang sa kanilang bahay ngayon at alam na, parang nagpe-prepare yata ng mga go bag. Ayan, in case na lumindol uli, ayan. Pero syempre, dapat maging vigilant po tayo, no? And silip na po kayo, pa-data na po kayo. Ayan, silipin po natin ang ating very good-looking special guest lawyer today. Ayan, the exceptionally handsome this afternoon Attorney Carlo Luquias, CPA. And Attorney, without so much ado, and then I'd like to build momentum muna this time. Ayan, by introducing maybe yourself, where are you connected, and ano po bang mga other designations niyo po, and etc. Go ahead po, Attorney. Okay, sure. Thank you for that, DJ Chin. Sige, I agree. It's important that you have to set foundation first. Yeah, bago tayo mag-discuss. After a short break later. Okay. So, ako si Attorney Carlo Luquias, CPA. So, currently, connected din ako sa Ramon Magsaysay College, Jansan. I see. Okay. So, as professor? Yes po, okay. As professor. So, nagaturo po ako ng civil law-related laws, mga law on obligation, contracts, sales,
credit transactions, and I'm Yeah. also teaching commercial law related Kasi laws. CPA nga po kayo, Yes po, kaya so that's yung mga law why. and corporation, Aha. partnership, co-op, tsaka mga other special laws. So isa din Alright. sa mga special laws is yung sa mga banking laws. For example, yung mga i-discuss ngayon, particularly the bank secrecy law. Yon, definitely dahil yan po ang pag-uusapan natin this afternoon, ang bank secrecy law and a side topic about the anti-money laundering. Ayan, ang AMLAC. Ayan. Okay, so may side ano lang po Tsaka siya. ano pa, yun yung mga ginaturo ko. At the same time, nagaturo din ako ng evidence sa mga criminology, ganun. Okay, alright. So, mga business courses, business students yung mga tinuturoan ko, and criminology. Alright. So, and at the same time, while teaching naman, I'm also practicing my Your law profession. profession. Aba. So, may office ako dyan sa may Pioneer. Yan. Ah, Sa may pioneers. Avenue. Oh. Kayo lang po or may Yes partner po. pa po? Ako lang po Oh, mag-isa. so So, hanapin natin yung practitioner. Luquias Law Office. Ayun. And at the same time, ano din kayo, nag-accommodate din kayo for, Yes, you know, po, I'm BIR things and all like ano lang that? po, as of now, is more on the legal aspect lang po talaga. Legal aspect so, lang. accepting cases Alright. din. ganun. Nagno-notarize din po kayo? Yes po. Alright. Okay, so notary public din po si attorney. And along Pioneer Avenue? Yes po. Ayan, okay. Sa mga ilang, teka, when po ba kayo nag-graduate, attorney, by the way? Okay. So, sa undergrad ko, sa accountancy ako, nag-graduate ako noong 2018. Aha. So, subsequently, immediately thereafter, I took the SIPALE October 2018 examination. So, fortunately, I passed in just Dito one sa take. MSU po ba kayo? Sana po. Sa Ramon din po ako nag-graduate ng undergrad ko. What I mean yung sa law school po, Ay, sa sa MSU. law school. Sa law school po is nag-graduate po ako last year, 2024. Alright, So, okay. nag-graduate, I'm from Notre Dame of Marbella University. I see. So, yeah, Actually, yeah. that's my alma mater. Doon po ako AB English sa NDMU. Ayan. But of course, hindi pa ako nag-proceed into law agad-agad dahil nag-work and work and work. Okay, tsaka pa ako nag-MSU law dito. So, yun po, ma'am. Last year lang po ako nag-graduate. Then, And fortunately, you passed. immediately thereafter, I took the 2024 bar examination. And Wow, fortunately, congratulations. I That's passed. very fresh. Very fresh. 1 year ago, yeah. Yeah. Just a year ago. Okay. September And I'm hoping 2024. January 13. Kayo po, nag-law school po kayo, ma'am. Yeah, I took the bar just last September. And the result would be coming out on January 13. Ayan. Hopefully, I'm gonna take that dot. Positive lang, manifest. Yeah. You have to Okay. manifest and think positive. Okay. Anyways, thank you. And praying. Ayan, keeping the fingers crossed, ano. Okay, ladies and gentlemen, very timely po ang magiging topic po natin kasi bank secrecy law and the AMLAC. Kasi dapat nating malaman, ano, ito bang kasing kasalukuyan? Kasi very timely sa mga kinonfiscate na mga assets and ayan, binulatlat na yung account sa bangko. Kailan ba pwedeng bulatlatin yung accounts mo? May paano ba mapoprotektahan ang mga deposits natin sa bangko through this bank secrecy law? And of course, ano ba tong mga disguised accounts? And i-relate natin kasi 'di ba parang ano ba pag ganito ba under investigation ba ano po bang pwedeng gawin? May court order ba na kakailanganin para ma-open, para hindi mag-violate sa under this bank secrecy law, etc. So, alamin po natin, hindi lang to, it doesn't only apply to the, sa lahat ng mga medyo malalaki ang mga deposits, kundi para din sa atin, mga ordinary na mamamayang Pilipino. Ayan, dapat alamin po natin ang ating mga karapatan, nga. Baka kasi meron lang biglang may mga deposits ka dyan, tapos binuking at di ba nga po, ayan. So, malalaman po natin ang lahat ng yan, unless lang kung merong pang greetings muna si attorney. Okay, sige mayong hapon lang din sa tanan and I hope maminaw ang tanan. And then sa mga estudyante ko, sa mga friends ko. Alam po ba nila na guest po kayo ngayon? Hindi.
Yung criminology students, wala po. Wala po. Oh, sa Ramon Magsaysay na mga students, they're not aware na you'll be our guest here. Hindi mo sa mga accountancy, wala din. Ala! Secret sayang. lang. Secret lang? Oh, sayang naman. Dapat ma-share nyo na po ito. Like and share now na. Dahil live stream na po tayo. Makikita nyo po ang ating guest lawyer today. Again and again, Attorney Carlo Luquillas, CPA. And well, thank you for accepting our invitation, attorney, at iniwan ka ng ating law practitioners. Mag-iisa ka ngayon. Okay, na you're gonna discuss everything by your own. Okay, pero may mga ano tayo from Mindanao State University. You can also come in, okay, AB or BS Ed? BS Ed, Filipino. Ayan, may media exposure sila. And they're gonna maybe throw questions out of the topic. Alright? And later, makakasama natin sila. At kayo din mga kamags na nasa comment section, pwede kayong mag-question. Okay? Kung meron po kayong gustong itanong, lalo na pag nanonood kayo ng mga probe, mga, flood control probe. Ayan, may mga bank secrecy law ang mga napag-uusapan, mga bangko ng mga malalaking mga bilyon ang nasa bangko. May mga withdrawals na bilyon-bilyon din. Okay, so paano nga ba yan? Alright, so lahat po na yan, pwede nyong itanong. Kung mayroon kayong mga confusion, nandito lang po si attorney at willing na willing po siyang magbigay ng kanyang actually, it's not an opinion dahil fixed ang law, so don't you worry. Kasama po natin si attorney. Ayan, masasagot po yung mga katanungan natin. Now we're back, ayan, on our special episode. Every Saturday, ang Itagamo sa Batas. At eto na po, hindi na po pwedeng maging mangmang tayo forever. Kailangan po, matutunan po natin lahat ng mga bagay-bagay na akala natin applicable lang sa mga matatalino, mga ganyan, mga elite, mga professional. Hindi po kahit na mga pinaka-ordinaryong mamamayan ay dapat alamin po ang batas, ika nga, no? Para hindi po tayo maagrabyado or walang magiging kumbaga, walang oppressed kung walang mga oppressors at walang oppressors kung walang magpapa-oppressed. Ika nga. Alright. Anyway, back on our track with Itagamo sa Batas and our special special lawyer guest today, Attorney Carlo Luquillas. Ayan, ladies and gentlemen, again, we are gonna talk about the bank secrecy law. At ito ay Republic Act 1045, right? Ayan, alright. 1405, should I say. Alright. Okay, anyways, so the floor is yours, attorney. Ikaw na po bahala to discuss about the mga key aspects of this law, yung confidentiality ng mga deposits natin, yung prohibitions na to. Ano bang mga exceptions and all? Sige po, go ahead po. Sige, so sugdan nato no sa bank secrecy law, particularly the RA number 1405. So actually when we speak about secrecy on deposits, actually there are two laws na we have to consider. Yung Republic Act 1405 and Republic Act 6426. So, yung Republic Act 6426, particularly, yun yung mga Philippine currency, Philippine denomination ng mga deposits. Alright. Whereas naman yung Republic Act 6426, it pertains particularly sa mga forensic currency deposit. Ayun, So, okay. di ba? Hindi, may mga tao, may mga citizens right now na may mga foreign deposits sa may mga bangko. Dollars Diba? Sa kanilang mga accounts. Okay. So, separate ito. Okay, separate yes, pero yung dalawa. same rules, same din yung intention ng batas, which is to protect the confidentiality of our bank details. So, okay, before we dig in, kailan ginato maintindihan, maintindihan kung unsa gid ang purpose ning batas na ni, di ba? Go ahead po. Ngano kang gi-legislate ning batas na ni kaning 1405 kag 6426. So, kaning law on secrecy of bank deposit, it was legislated primarily para i-encourage ang public, di ba? Kaya para i-encourage ang mga tao na katong ilang mga kwarta, i-store nila, ibutang nila sa mga bangko kay mas secure dito. Opo. Kaysa and because of that, we are discouraging
yung kanyang mga mechanism na, or the idea na i-hoard nila. There will be private hoarding, di ba? Yes pa. Lalo siguro ang mga iba, kaya nang sobra, kaya nang gabi na sobra-sobra kadato, di ba? At actually, ayaw nilang ang iba nga, di ba, sabi nga ni Magalong, Mayor Magalong ng Baguio, right? Ayan, merong bumibili na ng kondo dahil doon na tinatambak ang bilyones nila. Diba? Kaya nga. Nag-hoard na ng billions. Kasi mukhang takot yatang mga trace sa bangko. Okay, pero mayroong secrecy naman na protection. So, yun nga, yun yung purpose. Kasi the moment na, di ba, yung relationship ng banking industry, yung bank with the public is fiduciary in nature, di ba? Trust Fiduciary and confidence. means, para po sa lahat, yan, the trust and confidence. Dapat ang trust and confidence ng mga tao, ng public, is dapat nasa bangko, di ba? Kaya kailangan nila ilagay yung mga pera nila dito para secure din. At the same time, we should also noted, kailangan ginatutandaan na kaning mga bangko, mga banking industry, nasa entities in banking industries, mga quasi-banking institutions, financial institutions, intermediaries, kailangan po nato i-recognize ilahang role, di ba? Role nila towards economic development ng ating country, di ba? Yeah. They play an important role para ma-achieve gid nato. Kaya kung wala ang mga bangko, kung wala nila mapalago, dili nila sanang sa mga daw i-rolling ba? Yes po, diba? yes po. Kwarta, then dili po maglago. Just too sad sa interest lang. Yeah. Sobrang liit lang nga lang yung interest, no? Totoo, sobra. Yung parang yung 100, example, kahit may 50,000 ka dyan, wala, hindi abot ng 100 o hindi abot ng yung correct, interest. and they're using our money. As if, okay, sana naman bigyan din ng pansin yung interest na yan. Opo. Okay. Anyway, so balik po tayo doon. So, yun na. Yun yung parang purpose, yung parang yung rason kung bakit na-legislate itong batas na ito. And then, moving forward, of course, ano ba ning ginaprotektahan sa Law on Secrecy Law or the Bank Secrecy Law? 1405, syempre mga deposits. Dili lang, deposits, kung inon da binato tong deposits is kanatong, the normal, kanang mag-ato sa bangko, patapos mag-deposit ta, and then, gina-secure gid na. Dapat secure dapat to mga deposits na ginabutang natin sa bangko because again kay kung dili secured, then the very purpose nga nung na-enact ang secrecy law will fail, di ba? Wala na pulos, wala na yung pulos nga nung gi-enact pa siya kung dili day ma-ensure sang mga bangko na secured ang kwarta sa mga tao, di ba? That is why if we're going to look at kung tanawon man naton tong level of diligence required sa mga bangko, di ba? Hindi lang siya parehong ordinary diligence, o kaya kung tanawon mo ang civil code na nakabutan ditong diligence of a good father of a family, di ba? Hindi lang yun nato, di ba? Kaya ang bangko, they have to exercise extraordinary. Dapat high standard of integrity, high performance. So the moment na biglang may nag-screenshot ng deposit mo dyan, dinisclose ng isang employee ng bangko, ang deposit mo sa bangko, nako, eto na, violation na ng under secrecy law. Violation na yan siya, ma'am. Ayan. Kasi di ba naman, ang prohibitions attorney sa more on sa employees ng bangko. Yes po. The prohibitions actually covers yung mga bank officials, bank employees, mga agents nila, and it does not cover yung mga non-bank na mga officials. Actually, there was there was a certain question or it was settled na parang yung case na yon is, di ba, parang merong isang media reporter, and then may narinig siya na usapan or chismis ng dalawang bank employees. Alright. And then, yung media reporter na yon, kasi pagka alam niya, yung tao na ginapag-usapan nila is public figure. Mali politiko, di ba? Politik, Kaya yon, and then, since narinig niya, nagawa din siya ng kanyang papers, nag-publish siya. Dahil lang doon sa narinig niya. Yeah, and then, parang gikasuhan siya kasi nga na-violate daw yung bank secrecy law, di ba? But, of course, in that case, the case was not prosper. It will not prosper. Kasi nga, yung nag-publish naman is, hindi naman siya
bank employee, di ba? Alright. Hindi naman siya bank officials. That is why yung bank secrecy law will not apply. Yeah. Alright. Doon sa mga non-bank officials. Yes. The mere na parang nag-eavesdrop lang ba siya or narinig lang siya sa chismis ng dalawang employees, hindi siya covered ng bank secrecy law. Yes, Kahit hindi pa, dinisclose niya yon sa Yes. public. Yes. Pero, I see. kasi Okay. if we're going to look at it, kahit hindi siya covered ng bank secrecy law, pero there are also some other laws protecting the information ng mga Ayun. tao. Di ba? And Yun the yung reporter data could also privacy. be held liable for held it. liable. Alright, Kasi okay. very sensitive yung mga bank details. Oo. na yun. Kaya yun nga. Bakit naman kasi magchichismisan at yung mga bank employees na yan? Tapos, di ba, okay lang sana kung sila lang dalawa ang conversation nila between the two of them lang. Pero kung may mga tao sa paligid, makarinig, especially reporter, ano ang expect mo? Diba? And then politician pa ang pinag-uusapan. Kaya naman, mga banking employees dapat maging cautious. Ganun. Yes. Because they are expected to exercise extraordinary Ayun. diligence. On the Okay. ground that itong mga banking industry, they are imbued with public interest. Yes. Diba? Okay. So kasi nga kung ikaw mismo na tao lang, ordinary citizen, may mga marinig ka la, itong bangko na to, nagkakalat ng mga details mo. Siyempre, ikaw na tao, ayaw mo talagang ilagay yung pera mo doon kasi kaya nga, nilagay mo siya doon sa bangko para protected. Yes. But knowing na hindi pala siya protected, then again, there's no point para ilagay ko dito. Yeah, At so wala mawawala na yung yung trust. trust. Alright. Yun talaga yung parang kailangan natin protektahan dito yung trust and confidence ng mga tao, ng public sa bank. And again, that's what we said na fiduciary relationship. Okay, anyways. Okay, ano naman po yung we've discussed about the absolute confidentiality ng mga bank deposits natin, the prohibition, and then yung ano namang exception na oops, hindi ito applicable. Oops, pwede palang makuha, malaman ng taong bayan yung diniposit mo sa bangko. Ano po mga exceptions? May mga court order ba? May mga halimbawa tulad nito sa currently na may mga bilyon-bilyong mga itinago, may mga withdrawals. Ano nga ba ang possibility na hindi maka-violate ng under this law, bank secrecy law, na pwede palang makuha or exemption from the absolute confidentiality of the bank deposits. So yun nga, of course, when it is not without exemption yung batas, di ba? There's always an exemption. Of course, pag may written consent. Of course, kung may written consent. May waiver. Kung may written consent ni depositor, then parang you are letting the other party to check on, to examine, to inspect your bank details. And I doubt na maraming gaganon na may written consent talaga, no? Oo. So, unless lang din kung may waiver on the part of the depositor na, sige, hayaan ko kayong mag-investigate sa bank accounts ko and all. Ang naman, in the case of mga impeachment proceedings, when it comes to impeachment proceedings, hindi kailangan ng court order in that case. The moment na under impeachment proceedings, ongoing impeachment proceedings, then they can actually request, or the Senate who leads the impeachment proceedings can actually request for the bank details. Kasi nga, insofar as the impeachment proceedings is concerned, then as if like they are the court, they are the one deciding. And the bank about institutions cannot refuse the request na bulat-latin yung accounts nila. Yes, because it is very explicit in the law na pwede siyang makuha in the case of impeachment. So, imbued with public interest pa din, Ayun. At saka alam naman natin yung mga impeachment, yung mga tao na involved during the impeachment proceedings ay hindi lang mga basta-bastang tao din, correct. Diba? President, Vice President. The members of the Supreme Court, Supreme Court, yun lang naman po yung mga very exclusive naman sila. Yes, exclusive sa impeachment. Naman sa Constitution. Alright. Okay, what about papasok po natin yung AMLAC? Sige. Okay. Papasok po natin AMLAC, the Anti-Money Laundering
Council. Di ba po? Ayan. Kasi may mga ano po may mga, mga pera na ititrace nila na parang questionable sa iyong current income as a, halimbawa, as an official. Tapos, bakit may billion-billion ka sa accounts mo? And then, sino ba ang pwedeng magsumbong sa AMLAC dahil sa questionableng bank deposits na yan? Okay. Yeah. So, under the AMLA, it's very important for us to note that there are two kinds of transactions. Yes. First, we have the so-called covert transactions, and the next one is suspicious transactions. Yun. Okay. Yeah. So, yung covert transactions na yun, the moment, example, meron kang mga 500,000 in one banking day, di ba? Parang ifa-flag nila yan. Ifa-flag nila yan na i-report nila kay AMLAC. Sino-sino yung mag-report dito? Of course, yung mga covert persons. Sino naman to mga entities na considered as covert persons? Syempre, yung mga banking institutions, sa pre-ned, mga insurance companies. Bakit yung mga insurance? At saka bakit may mga insurance, saka kasali ang mga banking, o kaya entities exercising quasi-banking functions. Bakit kasali sila? Because kung tingnan mo yung structure ng AMLAC, di ba? The BSP governor as the chairman of the AMLAC. Yes. And then the commissioner of the insurance commission is member. And then yung isa naman is SEC, yung chairman ng SEC, di ba? Okay, yeah. So, sila yung mismong composition ng AMLAC. Kaya kung tingnan mo yung mga covered person is mga banking, insurance. Which leads me to the question, attorney, na paano yung sasabihin nila, ay, teka lang, sasabihin ng bangko na ito, suspicious transaction to. Okay. Tapos, sinumbong ko ngayon. Ang bank institution ngayon, nagsumbong sa AMLA, no? And then, sa AMLAC. And then, sasabihin ngayon ng depositor, teka lang, akala ko ba may absolute confidentiality? Di ba? Hindi aware ng exception, no? And then, sasabihin, bakit niyo sinumbong na ganito, ganyan? Ano bang basehan niyo? Bakit suspicious to? And et cetera, no? So, ano pong gagawin ng isang depositor at na gusto niyang i-assert ang right niya na, oy, teka lang, under sa bank secrecy law, confidential dapat yung bank deposits ko. Bakit niyo sinumbong? And ano po bang mga pwedeng malaman ng bayan, ng community about that? Okay, ma'am. Siguro kahit kailan, before I answer that question, ma'am, very important na we have to take into, ano ba yung trabaho ng isang covered person? Ano ba yung kanyang kailangan niyang gawin, di ba? First and foremost, kailangan niya magconduct siya ng customer identification. Kaya nga, di ba, pag example, nagpunta kayo sa mga bangko, di ba may ginapa-fill up, may mga pangalan lahat about your information, source of income, because before na i-allow ka, before na i-accept yung deposit mo, syempre si bangko dapat nakilala ka niya ang source of income mo. And then si bangko naman, may record keeping yan siya, of course. And then, the next one is reporting responsibilities. Dito naman fall yung ginawa ng isang bank officials. Bakit niya gi-report kay AMLAC? Bakit suspicious yan? Halimbawa, nilagay niya ang source of income mo is dahil sa profession mo bilang, halimbawa, halimbawa teacher, for example. Ayan, pero alam naman natin yung threshold lang nung salary ng as a teacher o kaya ano lang yung depende naman, 'di ba? Tapos billion-billion ang nasa accounts mo. Syempre parang hindi siya commensurate doon sa kanyang income. Totoo. Regarding that, kaya ma'am, doon sa pangatlong responsibility ng isang bangko, ng isang covered person is to report in case na yung transaction is suspicious or covered. So, paano ba malaman kung suspicious siya? We have to go back doon sa first responsibility, first na ginagawa ng isang covered person which is customer identification. Yung bangko naman kasi, hindi naman yan sila makakapagsabi na itong transaction na to is suspicious without basis, di ba? Ang basis nila is based doon sa identification nila. Kung kita nila na yung ikaw ay isang empleyado, ikaw ay isang empleyado, nag-earn ka ng ganitong monthly income, gross income na ganito, but then kung titignan nila doon sa iyong
bank deposit, sa yung bank history, sa bank statement mo, uy, bakit parang sobrang layo, sobrang, Opo. parang hindi mo makita yung logic. It doesn't make sense. Bakit, Yes po. bakit yung mga ganitong pumapasok Parang na pera? everyday di yata ba? may mga 100,000 na pumapasok. Kaya nga, di ba? Ay, teka lang. So yan. yun, kailangan i-report ni Bangko kasi isa yan sa kanyang responsibility as a covered person under AMLAC. Kailangan niya i-report kay AMLAC. And then, kailangan din natin i-take into account, ma'am, na meron tayong tinatawag na safe harbor provision. Ayun, Yan. that's what I've been waiting. Ayan, Safe okay. harbor provision. So Opo. hindi pwede sasabihin ng depositor na, uy, bakit mo ako gi-report? Parang kasalanan pa niya. Tapos diba? kakasuhan pa ang bangko. Oo, kakasuhan pa ang bangko. Okay. Hindi, because Opo. merong safe harbor provisions. Itong safe harbor provisions is actually protection Ayun. sa Sa mga banking nagsusumbong employees, specially. sa mga nag-report kay AMLAC. AMLAC. Kasi nga, again, kasi kung wala tong safe harbor provisions, tama yun, they might be held liable for violations under secrecy law. Diba? So, but because there is safe harbor provisions, then they can report it. Diba? Ayun. Kasi nga, ma'am, before, we should also look into the policy, yung sa AMLAC, diba? Of course, kailangan natin ensure na yung industry, yung financial system natin is hindi siya ginagawa as a money laundering, pampalinis. Ayan. Pampalinis ng mga pera or mga monetary instrument coming from illegitimate sources, di ba? Correct. So, kaya meron tayong AMLAC to Ayan. ensure na itong pera na to is okay talaga siya. It comes from illegitimate source. Ayan. Because without it, paano natin ma-ensure, di ba? Without this AMLAC na mga measures, then hindi natin siya nalaman na, oy, okay, galing to sa legitimate source. Kasi without AMLAC, parang yung mga yung mga funds coming from illegal activities, then, kung walang AMLAC, okay, ilagay lang nila sa financial system, and then malilinis na, di ba? And then after that, parang it appears na yung pera na ginagamit mo pang transact is coming from legitimate source, di ba? Yeah. So, parang protection siya, measure siya. Good thing there's Yeah, this kaya AMLAC. yun yung meron tayong mga ganun. So, kaya si depositor, hindi siya pwede na magsabi na, uy, violation yan. Hindi. Because there is an exemption sa rule. Ayun. Okay. So, klaro po yan mga kamags, ha? Klaro po yan. So, may mga questions ba kayo? Dahil pumasok na kayo eh. Okay. Baka may questions kayo kay attorney. Yeah. Would you like to grab the mic? Sino ang gustong mauna? Okay. And I guess na-discuss na po ba natin ang almost yung scope nung bank secrecy law or there's more to add? Yes, ma'am. Kailangan ko rin din tandaan, ma'am. Kasi baka just to remind everyone at the same time yung mga bank employees natin, ma'am. Kasi although yung law on secrecy law, it covers yung mga deposits. Pero di ba meron din tayong, yung deposit kasi na term is very broad. It also includes yung mga money that was being placed in the bank for trust, di ba? Mga trust fund. Yun, cover din siya ng secrecy law. Okay. Yeah. And then, what about the mga golds and jewelries? Actually, ma'am, yung mga gold, may mga properties, may mga ginapatago ka doon sa bangko. Hindi yan siya covered ng law on secrecy law, ma'am. But, I assure you, there's also a law na protecting the confidentiality, protecting or securing that object, that property in the custody of bank. And ano tong law na to? That is the general banking law. Minsan kasi nami-mistook natin yung general banking law because we thought na yung law on secrecy law is it only covers yung mga deposit. Yeah. Hindi kasali yung mga properties, yung mga object of a contract deposit with the bank, mga ganon. Di ba, akala natin hindi siya covered, hindi siya confidential. But there is certain provisions under general banking law protecting it. Kaya parang because of that general banking law, hindi din pwede i-disclose ng mga bank officials, employees, officers, and its agents. Sa mga iba na okay dito sa security, sa safety box nila. Safety box nila, uy, merong pera ganito, hindi din siya pwede. Kasi nga, again,
kailangan natin yung trust and confidence ng mga Yun. tao sa bank. Right. Otherwise, nako, sino pa bang magbabangko? Yeah. Kung may wala lang Totoo, namang... ma'am. Tsaka pwede pala ako i-point out yung kanina, for example, yung kanina na sinabi mo na example, yung deposit, na-report siya, ganun. Yung reporting naman kasi, ma'am, it is just only a duty on the part of the covered person. Hindi kasi ibig sabihin, ma'am, na na-report ka sa AMLAC, meron ka ng violation. Yes. Hindi automatic na na-report ka, may kasalanan ka na. Apo. Because the AMLAC will likewise conduct investigations. investigation. Diba? Hindi siya automatic na, wala, na-report ako sa wala lang yung ganito. Oo, wala maya na. na. Hindi, ma'am. Kasi pwede naman kasi na, for example, yung covert transactions, diba? As mentioned kanina, meron tayong tinatawag na covert transactions. And then, what if kung legit naman talaga, may marami kang millions, diba? For example, May mga merong legitimate magde-deposit ng, pwede akong mag-deposit ng 500,000. Yeah. Tapos sasabihin nila, ay, teka lang, ano muna natin sa AMLAC. Yeah. May mga ganun sila Di ba po? Kaya Paano ganit. yun? So, parang dapat, no worries. Parang ganun ba? Opo. Siyempre, kung ikaw naman na wala kang ginagawa, di ba? Opo. There's nothing to worry about because the mere fact of reporting will not, it doesn't mean na you have already committed Yan. such offense. Okay, so ayun mga kamaksa, baka naman kasi may na na-report ito siya sa AMLAC, tapos sasabihin niyo na agad may kaso na. Yes, ma'am. Kasi kung hindi kasi siya i-report ni bangko, yung bangko yun, o kaya yung covered person din yung Mananagot. Kasi Opo. nga, So meron may silang responsibility. corresponding punishment din sa bangko Yes. na hindi magre-report. Especially kung may mga suspicious na transactions na dyan, tapos yun ginagamit pala sa terrorism. Di ba po? Actually, Kasi ma'am, under ang terrorism Actually, no? if you're going to look at the mga acts under the AMLA, isa sa mga pwedeng makumit ng isang violator is, for example, failure to disclose. Ayun. Failure to Okay. disclose mga suspicious transaction, covert transaction. Kasi parang, kung hindi mo kasi siya gi-report, knowing na covert transaction na siya, knowing na suspicious, parang at the same time, parang may ginaprotektahan ka ba? Yan. Bakit kaya hindi mo siya Opo. gi-report sa akin? Ganun ba, di ba? Okay. Parang magkakaroon ka ng, parang magkaka-question ka. Bakit kaya hindi mo siya gi-report sa akin? Diba? Teka lang, baka may under the table Yeah, ka. baka meron kayong mga Kaya para hindi usapan isusumbong dito. sa AMLAC. Yeah. Kasi meron kang kickbacks. Isa din sa mga ma'am, sa mga Okay. acts na makumit mo under AMLAC. Yeah. Pag gina-aid mo Non-disclosure. sila. Yes, Okay. non-disclosure. Mas kailan talaga mag-disclose. And mga 5 working days, di ba? 5 working days dapat ma-disclose nila. You see. Within 5 days, dapat ma-disclose na. Otherwise, nako, lagot. Mukhang ikaw pa ang mananagot ngayon. Tsaka kailan din natin take into account, di ba yung mga bangko, yung DSP is the regulatory Bangko body that Sentral ng supervises, Pilipinas. the central bank is the regulatory body that supervises the mga banks, di ba? And nagakandak yan sila ng mga periodic examination. Correct, diba? yes po, Para to yes ensure po. lang gid na kani mga bangko na is that they are not wala sila practice o mga unsafe banking practices. They are not observing unsound banking practices. Yeah, Kasi nga right. tao, again, yung concern natin dito, concern natin is to ensure protection of the money sa mga depositors. Meron na po bang bangko na ano po sa do we have this jurisprudence na naka-violate na yung bangko for non-disclosure? Parang So far? parang Hindi wala pa tayo maalala. updated. Wala din po ako ma-remember pa. Pero although there are plenty of banks na may mga cases, but I guess, pero with regard sa non-disclosure, parang wala pa naman po akong nababalitaan. Yes po, ma'am. Alright. Tsaka na po din siguro, ma'am, sige ko yan. For example, yung din yun, ma'am, yung during the periodic examination conducted by the BSP, it's also one of the exemption doon sa law on secrecy. Ayun. Kasi nga, di ba, it's part of their job to ensure na they are observing sound banking practice. So, isa sa mga i-check nila, syempre makita nila yung mga bank details, mga depositors, di ba? That is why isa din sa mga exemption na they can inspect even though there is no court order. Ayun. Diba? Okay. Yun yung mga example. So the council can inspect, can investigate without the court order. BSP, it's the BSP. The BSP. Okay, the BSP. During their periodic examination. Yes, po, in view of the powers. Okay, but the AMLA can still either
seek naman kasi, for a ma'am, court order? Or? ang amlak naman kasi, ma'am, as a general rule, the moment na inspect sila, inquire about the details of a certain bank, kailangan talaga nila mag-secure ng court order. Yun. Pero, there's an exemption wherein itong AMLAC na to, they can ex parte issue an order to the bank inquiring for the bank details. So, when you speak about ex parte, feeling on its own, Hindi na kailangan ng other party. So, feeling on its own initiative, it can issue. Yan, kasi ang sinasabi kasi usually, ay, teka lang, you have to seek for a court order before you can investigate or you can open my details. Okay? Pero, hindi nila alam na pwedeng maka-issue ng ex parte, no? Yeah, si Ayan, Pero certain grounds lang, mga certain predicate mga crimes. Ano itong mga such crimes as? mga kidnapping for ransom, Ayun. mga terrorism, financing po siya. terrorism, anti-terrorism, murder as defined under the revised penal code. Yeah, murder is destructive arson. Arson, yes. And then yung Dangerous Drugs Act. Yeah, exclusive to these acts or criminal acts. So these are the only instance na pwede maka-issue si AMLAC to its secretariat then para maka-request ng bank details. Ayun, ex parte. Other than that, okay. As a general, go back to the general rule wherein the AMLAC should secure court order. Court order. Other than that, na-mention po nating criminal acts. Yes, ayun. Okay, so ayan ha. So for example, sasabihin nila na, oy, pwede ako maka-issue ng ex parte, ma-examine ko. Pero, titingnan mo ngayon, kung ordinary mamamayan ka, titingnan mo ngayon, nandun ba sa instances, nandun ba sa criminal acts ang na-fall na grounds na pwede silang maka-issue ng ex parte? Kung wala dun, edi nag-violate sila ngayon. Opo, ayun. Alright. Klaro na po ba yun? Meron po ba kayong mga reactions sa may mga malalaking deposits dyan? May mga bank deposits ba ang tanong? Yan yung tanong ko. Kung meron ba? Yan yung tanong eh. Pero sige, magtatanong yata si girl from MSU. Ayan, BS Ed Education, yeah. Walang tanong? Oh. Sige na, go ahead. Your name is? Can you grab the mic? Halika dito. Dito ka. Yeah, ikaw. Ay, sige na. Alright. Wala kayong questions? Are you sure? Meron siya, kasi hindi siya nagno-know eh. Halika dito. May tanong ka siguro. You guys are very shy. Sige na. Expose yourselves naman. Come on. Question mo kay attorney. Wala bang magtatanong kay attorney? May asawa na si attorney ba? Or personal question. Okay. Sure, guys? Sure kayo? Ikaw. Halika na. Yeah, halika dito. Ayan, so, I guess meron kan something in your mind eh. I can sense. I can see. Alright, you have your question kay attorney. Go ahead. Hello, viewers. Lapit lang sa microphone. Hello, mic test. So, wala naman po akong question, pero sabi ng mga friend ko kanina, sir, single ka daw po ba? Sabi ko na. Personal question. Akala ko related sa topic natin. Sa mga friends mo ba o ikaw yon? Pinasa mo pa sa mga friends mo, ha? Okay. Pero sa mga bank deposits, wala ka ba talagang tanong doon? Wala talaga. You can't relate? Okay. Anyway, so ayan na. Okay. Ayan. Nakuha mo na bang sagot? Sige na. Wala ko pa po nakuha ang sagot. Ay, wala pa. Okay. Single pa ka, single. Single ka. Single pa daw siya. Ikaw ba single? Single po. Ay, grabe na to. Okay. Icebreaker lang po yung mga kamax. Para magising po kayo. Magising po tayong lahat dahil naantok sila kasi unholy hour sa mga ganitong oras, tinaantok yung iba. So, time for us to drink Max Coffee. Timpla-timpla na ng Max Coffee, ano? Okay. Ayan. May question ka pa ba? Gusto lang talaga niyo mag-hi sa live stream. Okay. Anyway, what about you guys? Go. Sige na. Sige na. Pero at least may natutunan naman kayo. Ano yung pinaka-remarkable na natutunan nyo dito? So, sinabi ni attorney.
Another guy naman. Halika nga. Sige na, dali. Ikaw na. Tinuturo ko. Ay, ayaw niyang tingnan ako. Halika dito. Guys, from Mindanao State University, ayan, BS Ed Filipino. Ano yung natutunan mo kay attorney na talagang tumatak sa isip mo? 'Di ba? Para masabi nating productive yung discussion natin ngayon, talagang mayroon kayong natutunan. Sige na. Ala, attorney, hindi sila nakinig ko. Sige, hindi ako mag-i-evaluate. Bagsak sa evaluation. Ano natutunan? Sige na. Pero magtatanong na tayo. Chin, may attorney, may ask po ako. May question daw siya. May ka-work po kasi akong umuutang sa mga lending apps. Tapos, she asks maybe my bank account para ilagay daw doon sa app na fill upan niya. Paano po yun? What do you mean, Bebe Ebias Moreno? May ka-work po kasi ako umuutang sa mga lending apps. Tapos she asked my bank account para ilagay doon yung mga inuutang niya sa lending sa mismong bank account mo. Okay. Paano daw yung attorney? Wala naman sigurong doon, no? So, dapat, diba, it should be noted that bank details are secret, confidential in nature. Tapos bibigay mo ngayon sa kaibigan mo. Pero kung ibibigay mo kasi siya doon sa kaibigan mo, para mag-fall na siya doon sa first exemption, which is written consent. Diba? May consent ka na doon. The moment na binigay mo yung details ng bangko mo, yung deposits mo, at the same time, you're also giving consent or authority doon sa tao na gamitin yung account mo, di ba? So, it's already your risk. So, kung it's up to you, if you are, kung trusted mo talaga yung kaibigan mo, then go. Pero, you should also be aware of the risk. Na the moment na nilagay mo yung bank details mo doon, probably, you are also, may waiver on your part to whatever be the risk, di ba? So, you're waiving your right na... Pwede ka naman din kasi na hindi mo ibigay, di ba? Apo. Especially mga lending apps, di ba, medyo suspicious, hindi natin alam. Hindi natin alam, baka magamit yung details mo doon. Pero the moment mo na gilagay mo doon siya, gi-fill out mo doon sa details o sa form ni lending app. And then, at the same time, parang ginabigyan mo yung lending app na malaman yung bank details mo. So, para mag-fall siya doon sa first exemption. Waiver na. May waiver na. So, you cannot question anymore. Diba po, na kung bakit, ginamit yung ganito ko. Kasi nga, dinisclose mo na yung bank details mo. Tsaka, diba, meron din kasi tayong tinatawag na under the civil code, yung doctrine of estoppel. Diba? Estoppel, yes, which means because of your acts, because of your declaration, then you are now stopped to question. Stop ka na to question na bakit nalaman nila yung bank details. So, kasi mismong ikaw yung nagbigay. So, hindi mo dapat isisi yung iba. Bakit nila nalaman? Sabi niya, di ko po binigay kasi sabi ko confidential yun. Ayun, nagalit po. Okay, hindi naman niya binigay. Okay. Although, pwede naman siyang, halimbawa, pwede ba sa bangko mo na lang ihuhulog ko tong pera ko? For example, nasa abroad, okay, tapos ikaw lang naman nakakaalam ng ng maybe sa ATM na ano ba tawag nito? Password. Ay, hindi naman password kasi OTP? Parang OTP na parang code. Yung okay, sige, fine. Sa tip of my tongue. Okay, so kung ikaw na nakakaalam. Para yung purpose, ginaisip ko kasi right now, ma'am, is baka yung purpose, bakit kailan ng bank details doon sa lending app is para doon din ilagay yung inutang niya. Opo. Siguro maybe wala siyang GCash. Siguro ma'am. Okay, kasi usually GCash na rin naman. Kailangan siguro i-insure. O kung pwede naman kasi na kung gamitin niya man bank details kung gamitin man yung bank details niya, hindi man diyan siya pwede niya man ibigay. Okay, pwede man siya mismo na maglagay doon, mag-fill out doon sa application na yun. And then siya na yung mismo mag-withdraw. Yes, and then it should also be noted na, di ba, hindi kasi din yan basta-basta. Example, kung ang nilagay mo lang, ang kailangan niyang pala na details is account number. Account number lang naman. Na nilagay mo lang account number, hindi naman yan, parang, okay lang siya na ibigay ba? Kasi wala ka man naglagay doon ng mga OTP mo, passport, hindi mo man nilagay doon. Then kung
over-the-counter ka sa bangko, hindi man kasi yan basta-basta na Nagpa-withdraw. dispense. Opo. Pag may withdrawal slip, hindi naman kahit Yeah. sino lang dyan na nakasign. Totoo, may mga Di ba measures po? man din Opo, yan. Tsaka, yan. ma-check mo man din, tsaka yung OTP talaga, di ba? Lalo na pag naka-register yan sa online yung bank, yung account mo, di ba? Every time na magbawas ka, every time na mag-withdraw ka, mag-transfer ka ng fund, Yes. meron talagang OTP. So, Correct. para ma-ensure mo na hindi talaga mabawasan yung account, hindi maapektuhan, then you have to ensure na yung OTP is hindi mo ibigay kahit Correct, kanina. yun. Pero kung account number lang palang Account number, kailangan, okay lang naman, bank kasi accounts. hindi Kasi naman- meron namang marami namang nagano. Sige, padala mo na lang sa bank account number ko. Yeah, Okay. yung parang Yung ganun bayad lang. mo, ganyan, Ah. pwede naman po yun. Yeah, pwede Pero, ayun, tama nga, Jean, sinasabi mo, PIN code ang sinasabi ko kanina. Okay, as long as hindi naman pin-provide mo yung PIN code mo. Yeah. Oh, wag mong ibigay. Yung Yung bank account account number number lang lang, naman. okay Oo. lang. Ayan. Lalo na kung magbabayad naman siya. Lalo na pag yung di ba sa mga credit card, di ba meron yung 3 unique Yes digit? po. Yan, hindi din dapat Yeah. yan binibigay kahit kanino. Actually, yung pag nagbubook ng hotel, parang magdadalawang isip ka na kailangan bang, kasi di ba Yes, ini-encode, kailangan. hinihingi nila, although naka-hide and hide, pero makukuha pa rin nila, di ba po? Baka kasi bigla nilang mabawasan na bigla yung or nagamit na yung credit card Totoo. mo. In that case, siguro, as na mga owner, we just have to be more vigilant about it. Kasi even though nalaman nila yon, di ba, the moment na mag-check out ka, mag-book ka man dyan, gamit ang mga cards mo, Yes po. meron talaga yung OTP. Yeah. And kailangan mo talaga ensure yung OTP na yun, hindi mo talaga ibigay. Yeah. Kasi kahit ako personally, may mga calls ako na natatanggap, yung parang nag-aas ng mga OTP, pero wala mo akong gi-order, wala mo akong Ay, delikado yun. Hindi ko man ginamit ng credit card, pero Opo, nagkakatanong na mga yeah. ganito. Di kaya, ang intro nila dyan is meron din sila mga package, gano'n, may mga packages, may mga promo daw sila ngayon. Opo. And then, kailangan mag-send Nako, ng- there's no way to give that OTP. OTP. Yeah, yun Ayan, talaga yung kasi security delikado. mo doon, ma'am. Kesyo nanalo ka ng ganitong promo, Yeah. kesyo ganito, wala ka namang sinalihan, wala ka namang hinulog ng mga tickets dyan or whatsoever, tapos biglang mag-a-ask ng OTP. Kasi doon yung sa number mismo lalabas, Totoo. magsasend ng kanilang ng OTP. And the moment na malalaman nila yan, naku, lagot. Maubos ang iyong deposit. Ayan. Okay. Well, it seems that attorney has already discussed everything about the bank secrecy law and the AMLAC. And do you still have your appointments, attorney? Wala pa, ma'am. Okay, wala naman. Okay, but of course, we're having our overtime to 11 now. But na-discuss na po ba natin ang lahat? Ano po? Naman natin yung mga key points, yung mga Okay. relevant points. Yeah. Do you need a break, attorney? And then we'll be right back for the key points. For other things and all. Sige, ma'am. Okay, sige. Okay, we'll just have our break, mga kamags. And then in a very short while, dito lamang po yan. And while waiting for their questions, ayan, akala nyo, na kayo ha? Nakatakas na kayo ha? Okay, sige. Ngayon, mag-formulate na kayo ng questions kay attorney. And we will have one last discussion sa pagbabalik po ng ating programang special episode na Saturday, ang Itagamot. Okay. Anyway, for now, ano po ang question natin, attorney, na para dapat nakapag-share muna ha, bago sagutin ha. Unahan po ito ng sagot. Kung nakinig po kayo na maigi dun sa discussion namin, di kuhang-kuha nyo po yung ating question. Masasagot nyo. And, attorney, the question is? Sige, yung tanong para sa ating mga viewers ay anong tawag doon sa relationship between the banks and the public? Tinatawag din natin itong trust and confidence. Ano yung particular word na yon? English word. Okay, just one word, English, na it relates about the relationship between the bank
and the depositors and the public, I mean, or depositors. Ayan, so ito po yung tinatawag nating trust and confidence na yung relationship natin. For example, attorney and the client, may blank relationship yan. Muntik-muntikan ko na masabi yung word na yon. So there's a trust and confidence na hindi pwedeng basta na lang disclose kung ano mga napag-usapan ng kliyente between a lawyer and a kliyente. Hindi pwede dahil mayroong trust and confidence na na-build dyan. May relationship sila. Relationship, I mean. Okay, so anong klaseng relationship yon which refers to the trust and confidence? The one word is... Sige na, bilisan nyo na mga kamax. Type nyo na agad bago kayo maunahan. Ayan. O baka naman, alam nyo ba? Alam nyo rin? Alam mo? Alam mo ba? Ha? Siguro? Nag-start sa letter? Talaga may alam siya. Okay, pero exempted na yun sila, no? Nasabi natin kanina. Exempted sila. Kung walang makakasagot dito, ikaw sasagot. Okay? Kung walang makakasagot, di sa'yo mapupunta yung tamang Alright? Sige na, sagot na kayo sa comment section. You have now your chance to get your prizes to win 150 pesos instant GCash. And then, mayroon siyang sinagot si Ellen, confidentiality. Hindi. Kasi may trust and confidence na tayo. Anong relationship na tawag doon. So, it's just one word, English. May debtor-creditor relationship. No. Debtor-creditor, 2 words na yon. Debtor daw, baby. Ebias Moreno, no. May sumagot. Sorry. May sumagot. At ang tamang sagot ay, sinagot ni Jean Grey. Fiduciary. Ayan, yun yung sinasabi nating fiduciary. Kanina kasi sabi ko fiduciary, which means, sabi ko, 2 beses namin na-mention yata yung fiduciary, which means the trust and the trust and confidence relationship, between the banks and the public or the depositors. Ayan, kahit na mag-asawa, merong fiduciary relationship, yung privileged communication nila, 'di ba? Hindi pwedeng basta-basta nang i-disclose laban sa isa't isa. Ayan, nagamitin sa bawat isa kasi merong fiduciary relationship, parang ganun. Di ba, attorney? Alright. Okay, so, nanalo si Jean Grey. Congratulations. At, mukhang nakinig talaga itong estudyanteng to. At least may nakinig sa atin. May nakatama si Jean Grey. Fiduciary yung ating hinahanap na word. Congratulations, Jean. May 150 pesos instant GCash ka na and special prizes. And attorney, meron pa pang pahabol po ba regarding sa ating topic ngayon? Yeah. Ano pa ba? Actually, madaming mga points actually under the AMLAC and the law and secrecy law. Apo. Siguro yung mga naririnig ngayon, yung freeze order ba yun? Yeah, the freeze order. What about the discayas? Okay, may freeze order. Mga back inquiry order. Ganon. Kasi under the AMLAC, we have to distinguish kung ano tong tinatawag na bank inquiry order tsaka freeze order. Apo. Okay. Technically, ang pinagkaiba nila is yung bank inquiry order is just merely to inquire about the details. So there is no physical, there is no freezing of the monetary instrument or mga other properties that is suspected to be coming from illegitimate or illegal activities. Ayun. So ang freeze order naman is you are trying to prevent the movement of that deposits, diba? yung mga deposits, kung sa yung pera doon, gina-prevent mo na ma-move. So, meaning temporarily, ay hindi mo siya magalaw because of the freeze order. Ayun. And then, itong freeze, yung pinakaiba nila. Pero, still, these are mga extra, mga provisional remedies na ginatake ni AMLAC. And hindi lang si AMLAC basta-basta, it's not the AMLAC who issues it. Yeah. They have to file it before the Court of Appeals. The Court of Appeals yung nag-issue nito. Diba? And then, parang ang purpose bakit may freeze order is to prevent yung
yung dissipation ng pag-dispose ng mga properties while it is under investigation. Alright, diba? yan. That is why gina-filean siya. Nag-file si AMLAC sa CA, then si CA will issue one. And then, ang isa sa mga requirement naman dyan is that para ng bank yung carry order, ng mga freeze order, is dapat may probable cause. Ayun. Kasi kung walang probable cause, hindi magagrant, hindi makaka-issue ng freeze order yung Court of Appeals. Ayun. Si AMLAC mag-identify siya based on its own investigation conducted, mag-identify siya kung merong probable cause. Then the moment na may probable cause, mag-file siya kay Court of Appeals. And then si Court of Appeals will not just solely dependent upon the investigation or upon the findings of the AMLAC. Hindi porket sinabi ni AMLAC na may probable cause, may probable cause na kagad. It will conduct its own. The Court of Appeals will conduct its independent assessment whether there is probable cause. Okay. Ayun, klaro po yun. So, kailangan talaga separate yan para yun yung measure to ensure na the filing of freeze order is not be whimsical. Hindi arbitrary. Ayun, ayun. Na freeze order. Tsaka, and then yung freeze order, hindi naman yan siya permanent, di ba? Because the freeze order primarily is can just for temporary lang yan. Pwede pa yan siya mag-lift. And I've heard na pag freeze order, hindi naman not necessarily na hindi ka nabibigyan ng pang konsumo mo. Di ba? Parang may nabasa kasi akong jurisprudence na tama lang na bibigyan ka pag sufficient. Oo, sufficient na amount para mairaos mo may survive mo yung buhay mo until sa malift na yung frozen assets mo. Kasi initially, the moment na mag-file kasi yan, meron yung 24 hours na mag-act upon. Ayun. So, parang immediate siya. So, para ma-take note kung mag-issue ba ng freeze order o hindi. And then, the moment na may freeze order. May freeze order na ba si Zaldico? Nabalitaan na ba natin? Parang meron na yatang parang I don't know pero ang Didescayas mayroon na akong narinig pero the Zaldico I don't know. Ayan. So, yun po siya, bali freeze order and then may 20 days yan siya na initially yung kanyang period of validity niya. Ayun. 20 days and then during that period parang that's the time na magkakaroon ng hearing, mag-notify to determine whether there is a need to extend. Ay, nabasa ko po yan. Opo. Although wala ngang dapat extension, pero pinagbigyan. But after that one, hindi na talaga 20 days and then kung makita na okay, kailan pa rin siya i-extend yung freeze order. Pero yung freeze order mas up to 6 months. Ayun. 6 months lang dapat. After 6 months, pwede kang humingi ng one-time extension. Pwede pa po. So, facto lifted na siya. Ayun, the law is that ipso facto lift the moment na mag-lapse yung 6 months. And it should also be noted na the moment, yung 6 months ay kasali na yung 20 days. Kasi total period na yun. Opo. Okay. And then, the moment na mag-issue si Court of Appeals ng freeze order, and then, no court can actually issue a TRO. Temporary restraining order. O kaya writ of injunction para mag-stop yung implementation or execution ng freeze order. Hindi pwede. Wala. Hindi siya pwede. Pero may exemption. Only the Supreme Court. Supreme Court only. Ang makapag restrain sa order na issued by the CA. Okay. Pero other than that, kung hindi man si Supreme Court, then hindi siya pwede. Ayan. And then, yun lang man. Mga importante. And then, siguro nito yung mga asset preservation. Pero parang mga deep na yun na matters na hindi na kailangan wala pa naman. Correct. Opo. So, at least yung mga key points talaga na-discuss na po natin with Attorney Carlo Loquias. Okay. So, that's very, very productive afternoon para sa ating lahat, mga kamags, dahil marami tayong natutunan actually. So, hindi na tayo yung parang, ignorante ako dyan pagdating sa mga deposits na yan, etc. Tapos, nakialam yung mga bank employees o kaya may kapitbahay kang bank employee, tapos ang pinagdadat niya, pinagchichismisan niya ang mga ganito, ang mga accounts ni ganito, ganyan. Ako, lagot. No, hindi pwede. Yan, pwedeng makasuhan. Pero lahat ba, anyone can file a case or wala siyang legal standing?
kung hindi naman siya directly affected, yung deposits niya, pwedeng, anyone. Siyempre, dapat yung mag-file niyan, ma'am, is yung directly affected. Yung para magkaroon siya ng cause of action. Ayun. Alright. Okay, klaro po yan, ha? Baka kasi narinig mo lang, tapos kaso-kaso ka dyan. Wala ka namang, locus standi na para, to file. Okay, anyway. So, without so much ado, may question na ba kayo? Ha? Wala na? Sino? Alika. Ayan. So, attorney, the question is for you. Okay, so good afternoon po, Your sir. name is? Charlene po. Charlene po. Bali, ang question ko lang po, like, sa pinsan ko po kasi, sir, like, bago-bago lang po, nag-withdraw po siya ng money sa bank. Kaya lang, wala po siyang nakuha na money sa ATM po mismo. Pero may withdrawal slip. Pero wala siyang nakuha na pera po, like, in physical. Pero may withdrawal slip. So, nag-withdraw siya sa isang bank, walang perang lumabas, pero may lumabas na withdrawal slip. And then, ang ginawa po ng pinsan ko, pumunta po siya mismo sa loob ng bank. And tinanong niya po yung sa bank kung ano po yung gagawin. Ang sinabi lang po is, mag-wait lang po daw siya na 45 days. So, sir, ang tanong ko po, like, ano po ba ang dapat gawin ng pinsan ko para makuha po kaagad yung pera po? Kasi po, based po yung sa bank, sa online bank, gi-check na po, may nakuha po talaga na pera, pero wala pong nailabas sa ATM machine. And then, saan po siya pwedeng lumapit po, sir, para makuha po kaagad? Kasi needed po kasi yung money. Like, parang ganun, sir. Like, ano po yung mistake po Pero doon? pumunta na siya sa bangko mismo, Opo, di ba? pero wala po yung siya. Tapos aantayin lang ng 45 days. Oh my gosh. Opo, tapos, syempre po, sir. You mean siguro withdrawal slip yung resibo? Opo, Yung receipt ng ATM na lumabas yung resibo na na-withdraw na, na minus na doon sa kanyang account. Tapos walang perang pera po lumabas. sa physical. Di ba po meron namang CCTV yan? To, para to confirm kung may lumabas ba, may nakuha ba siyang money or what, or dinideny lang ba, or wala talaga. Wala po talaga, Ayan. ma'am. Yun po yung issue sa amin. Kaya need po yung money kasi po, like, pabinyag, ganyan. And then Tapos wala 45 days pa paantayin. 45 Kailangan mo na yung money. So, yan dapat siya? pala ang banking law ng bank institutions baguhin na. May mga amendments dapat na ganyan. Hindi naman sana mag-take ng that too long. Opo. Sige, siguro parang outside siya sa scope ng Yes, Pero, actually, sige it's lang. outside na. The banking na yun no? Pero ano yan siya, ma'am? Okay. We should also recognize na each entity, each banking institution, they also have their own prerogative on how to handle every transaction. So, in that case kasi, ma'am, pumunta siya ng ATM. Yung ATM ba, ma'am, tsaka yung bangko, different sila? O, same lang? Okay, same lang. Same lang. So, kahit ganun, ma'am, nag-withdraw sila sa ATM, and then, hindi siya nag-dispense ng money yung ATM. But then, the moment you look at your balance, the receipt, may your receipt balance siya. at the same time sa online, deducted na siya. So, one thing na you have to do is to report it to the bank. And then, yung 4 days or 5 days is 45 days daw po. 4, 5 or 4? 45. Ay, di ba? Too long na to wait. Usually, yan din ang naririnig ko, 45 days. 30 to 45 days you have to wait. Oh, ganito, ganyan. 45 talaga. Kasi na-experience ko din kasi yan, ma'am, na nag-withdraw ako sa ATM, then hindi lumabas yung pera, pero nadidakan ako. And then pumunta lang ako sa bangko, and then siguro, yun, within 5 working days lang naman, bumalik na Nabalik kagad na na. credit na siya bigla sa akin. Baka So medyo naano ako sa 45. Yun po yung sinabi po. Wala po, sir. So, bali, nag-proceed po yung sa event, pero wala yung money. Like, bali, personal naman. Okay. Kasi ano kasi yan, parang process kasi nila na kailangan masunod, and we cannot do anything about it. Yeah, oo. Kasi process nila syempre hindi kasi yan Baka sila sa main office pa nila meron kasi. pa yung mga approval, Opo, may mga reports pa oo. na kailangan gawin, tsaka hindi din kasi yan siya immediate. Kasi, syempre, hindi man sila basta-basta mag-dispense ng pera. Opo, without any investigation pa no? Investigation, yung mga Oo. reports pa, may i-trace pa nila, okay, wala man talaga naglabas yung ATM na to, kasi nagka-error. May mga reports kasi lang gawin yan Follow up lang. follow up. Pero baka hindi talaga 45 siguro. Baka nabigay lang 4 to 5. Baka 4 to 5. 4 to 5 days. 5 days. Pero meron din ako
ako narinig na talagang mga 30 to 45 days. Depende siguro sa laki ng pera na winidraw. Depende din Or sa bangko din something siguro. like that. Okay. Anyways, ayan. Thank you for the question. Although it's beyond the the topic now. Okay. And some more questions? Meron pa ba? Thank you, James. Ha? Meron pa ba? Okay, sige. Ayan. So, may question ka na ngayon. Hindi ka na yung personal question. Okay, sige. Go ahead. Hello, muling nagbabalik po ang inyong... Sige. So, ang question ko po, sir, is that, paano po yung mga, syempre na-ask po nung mga isang viewer natin yung about lending app. So, may mga lending app po kasi na kapag hindi ka nakapagbayad sa due date, ay nagbibigay ng mga threats. So, ano po yung mga possible na gawin? Di ba? We will have our next topic about that kasi ano yan it's no longer within the scope of the bank secrecy law. Okay, it's all about the Serious to na. Anyway, don't you worry dahil magiging topic din namin yan sa the next episode namin. Okay, so just na lang, visit na lang our page. Okay? Ayan. Kasi medyo mahabang usapin kasi yan. Mahabang usapin. And then sige, basta maging topic din natin yan sa Itaga Mo sa Batas. Separately yan para, mas mabigyan natin ng focus. Okay? Anyway, so without so much ado, we're running out of time. And congratulations kay Jean, nanalo siya ng fiduciary. Almost na makuha sana. Tama ba sagot sana fiduciary din sa'yo? Ayan, sorry na unahan ka ni Jean. Okay.